Ito ang sabayang pagsasayang papawid sa UNTV at sa Radyo La Verdad 1350 ng programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Sabayan din po tayo napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at ganun din sa buong mundo sa pamamagitan naman ng www.untvweb.com. Isa po sa mga pinagkakatiwalaan sa miyembro ng gabinete ni Pangulong Aquino. Kabilang din sa pinakamadalas na humarap sa mga kontrobersyal na issue ng bansa. Diretso, prangka, matapang at maraming ginagawa. Yan marahil ang dahilan kung bakit sa tinagal-tagal po ng ating programa, ngayon lang din natin siya makakasama. At alam naman ninyo, maraming mga hinaharap na mga usapin. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik, baka po magbago pa isip niya. Please welcome to the program, Department of Justice Secretary Honorable Laila De Lima. Hi, Good morning, Daniel. ma'am. Good morning. Morning po. Such Welcome. a pleasure to be here. It's an honor po. Please, have a seat. And let's get it straight. Medyo nakakahinga po ba kayo ngayon ng maganda-ganda? Konti lang. Although ganun pa rin ang buhay natin, ganyan talaga ang public servant, lalo na yung sa executive department na, kami kasi mga implementor kami, diretso kami sa tao. So diretso rin ang atake sa amin kung may kung ano-ano mga issues ang binabato. No? Right. Dati kayo sa Commission on Human Rights, mas Yes. marami kayong kakampi ba nun? O kesa ngayon na nasa DOJ kayo? Well, hindi naman ako nag-iisip pa, Kuya Daniel, kung sino mga kalaban, sino mga kakampi. Basta ba, alam ko kung ano yung trabaho ko, kung ano ang mandato ko, and then sa tingin ko tamang gawin, ginagawa ko. So kung may mga nasasagasaan, kasi sa CHR, may mga so-called nasasagasaan din nun kapag may mga iniimbestigahan kami na mga human rights or alleged human rights violations. So ngayon na naman, kung meron kami mga iniimbestigahan at pinoprosecute, nasasagasaan din yan. Siguro sa isip nila, kalaban na namin sila. Hindi ganun ang iniisip ko. Wala ho akong tinuturing na kalaban. Ano pinakamabigat na dinaanan po ninyo sa itong panahon na kayo nalipat ng Department of Justice? Sa pinaka-challenging sa palagay ninyo na punto dito po sa pagiging Secretary of Justice? Well, syempre, nung nandyan na yung usapin ng PDAF, nung nandyan na nung naparescue ko po si Ben Horloy doon sa kanyang serious illegal detention na in-expose nga niya yung mga alam niya tungkol dyan sa scam na yan, na nakakagulat. It was actually mind-boggling for me at first. At first, I could not believe na totoo yun. Parang the way he was describing it, yung scheme, parang napakasimple, napakasimple nga at bakit ngayon lang natin yan nakakalkal o ngayon lang natin nakalkal. And syempre, lalo na nung mga nakita ko yung mga pangalan na mga dinadawit nila, na mga di umano, na nagka-kickback dyan sa mga yan, yung mga kakuntsaba, dyan sa pangdarambong na yan ng kaban ng bayan, ay sabi ko, hindi ito ordinaryong kaso. And the developments for the past year or so, ganun nga, napakalaki yung mga naging mga pangyayari na nakita natin ngayon na nasa Sandigan Bayan na yung tatlong elected public officials sa Senate, na ngayon lang ata nangyari yan ng mga incumbent senators ay now undergoing trial. Isa lang yan. And then, syempre, challenging din sa akin yung dumaan ako sa Commission on Appointments. 4 na taon. 4 na taon. Pati after 4 years, finally. And then, alam nyo naman na meron pang mga sumubok na manggulo. Yes. Na talaga namang, kung hindi ko na lang actually pinatulan, Kuya Daniel, because I thought it was really foul to be raising issues like that. Mga personal attacks against my dignity as a woman. Exactly. But hindi ko na lang po pinatulan.
Kasi otherwise, kasi ang thinking ko, lalaki, lalo nilang Pagpipiestahan. pagpipiestahan. Oo. And so, it was really very relieving. So after nung na-confirm kayo, talagang it's a sigh of relief. But It is. After, no? It is really a sigh of relief na finally nga after 4 years. Although, before ako sinalang sa CA, hindi ko naman iniisip yan eh. Nagtrabaho lang ho tayo ng nagtrabaho. Hinintay ko lang na makareceive ako ng notice from the CA. Kasi doon lang ako tinawag eh. Hindi naman ako tinatawag dati eh. Exactly. Hindi naman ako ini-schedule for appearance before the CA nung mga una. ano bang nakita nyo doon? Bakit po talagang gano'n na lang? Kasi yung 4 years na yon, that means talagang matindi yung humaharang sa inyo. Baka nga daw po may humaharang sa akin. Yun ang may mga nagsasabi sa akin. Because I was wondering myself kung bakit hindi nga ako tinatawag. When I know that ako ata yung pinakaunang nag-submit ng requirements noon, documentary requirements, nung pinakauna pa lang na session ng Congress. That's right. So, naghihintay lang ako ng appropriate notice. Although, iba pa yung chairman noon. It was Senator Joker Arroyo, yung chairman noon. Hindi naman ako pinatawag. Pero laban naman kayong regrets na napunta kayo sa Department of Justice at ngayon ginagawa Not at all. No regrets whatsoever. Although talaga namang kung i-compare sa mga past callings ko, Yes, even as a chair of the CHR. Although noon, marami na rin ako naging challenges noon and I was quite busy na rin as CHR chair. But yung load ko ngayon, yung workload ko ngayon as DOJ Secretary, I think is 100 times heavier than my previous calling. So, kasi nga alam nyo naman ang usapin ng hustisya, it's such a broad area and it's all-encompassing, overarching. Now, lahat ata ng usapin sa society natin, palaging may usapin ng hustisya. Ano na bago sa inyo? Kasi I have known you to be a very, kumbaga parang light lang kayo lagi sa Tapos pag nakikita ko ngayon minsan kayo sa mga interview, parang ano yata si Mama, parang mukhang loaded na loaded, parang pagod na. Ano nabago ba sa lifestyle nyo sa... Ay, grabe ang naging epekto sa akin ngayon, no? Because nga of the... Maraming nawala. Maraming nawala. Marami kayong give up. Oh yes, oh yes. Of course, yung halos wala na akong social life. Pinipili ko na lang ang mga pinupuntahan ko na mga events, mga personal events, mga other than yung mga official events. Even yung mga official events, Exactly. because of my workload, Patong-patong na rin. selective na lang ako. And even sa mga interviews, guesting, especially mga live studio interviews like this, selected na lang. Nabawasan na ba yung mga panahon na umingiti kayo at saka kayo... Alam mo, hindi pa rin. Hindi pa naman. Ay, ako yung talagang... Alam ko kayo, halakak ako ng halakak. Masayahin kayong Yes, tao eh. yes. Kaya pagka nakikita ko kayo minsan na parang naninibago ako, parang nakakatakot ka ng lapitan, ma'am, pagka yung... I'm still like that na masayahin pa rin. Only that, madalas kasi kapag ini-interview ako, nasa harap ng camera, seryoso ang mga usapin. Madalas ka bang mainis pagka yung medyo nakukulitan ka na po sa mga tanong? Naiinis ako but I try to control it. I've learned how to Pero control you're a it. very transparent person. Kaya pag, walang ko na, akong napapansin. Kasi ako, pag nakita ako, naiinis yan. So, parang nakikita ko na din na parang napipiko na din kayo. Oh yes, hindi maiwasan mapikon. Ano bang pinaka paminsan-minsan. nakakapikon sa inyo? Especially yung pagka humaharap kayo sa media. Well, kapag may mga insinuations na meron kang ginagawa and then ang mga tanong sa'yo ay may mga insinuations na para bang you're doing it because of some personal selfish interests. Yung mga ganun. O kaya may mga style minsan ng media na pag-aawayin kayo. No?
another personality will say something about a particular burning issue. And then may babanggitin about me or may babanggitin about DOJ. And then May ikukumpara. May ipapa-comment ako. Oo. And then only to realize later na pinag-aaway pala kayo. na pinag-away lang pala kami because yung pagkaka-craft ng tanong, At pati yung sa storya paglatag. iba na yung context. Hindi naman kumpleto yung sinabi. Iba naman pala yung ibig sabihin ng that other personality. I've found myself in such situations a few times. That's why subsequently maingat na rin ako. Whenever ang Magsalita. media magtanong, ma'am, anong masasabi niyo dun sa sinabi ni ganito na ganyan, kayo daw po ganyan, o kaya, and then I will say, sigurado ka ba ganyan Ang pagkakasabi. ganyan ang pagkakasabi? Opo, ma'am, sasabihin nila. Okay, assuming that what you told me is accurate, o ito naman ang aking reaction, ito naman ang aking response. So, sinasabi ko na yung predicate ng ganyan para hindi rin ako Malagay sa alanganin. Pero nakukumpara nyo ba ngayon ang importance nung na-interview kayo ng live as compared dun sa kinukuhanan lang kayo ng mga up sounds? Oh, yes. Yes. Although madalas kasi akong ina-ambush Oo. interview. You know, ang DOJ beat is such an active group of media. The Justice Beat na nakabase nga sila sa Exactly. sa Nandun doon, meron DOJ. sila. They're all there. So, basta ba merong issue na sa tingin nila, kailangan nila ng comment ko, views ko. They're always there. So what do you do pag may nakita kayo na may lumabas na iba naman doon sa konteksto ng sinabi nyo? Di ba kayo nag-isip, kasuhan ko kaya itong mga to? No, I never... hindi na ako nag-iisip ng ganon. Ang naging attitude ko na lang, Kuya Daniel, is that kung mini-misquote nyo ako, that's your problem. I know exactly what I said, and I know exactly what I meant with what I said. So, kung mini-misquote nyo ako, that's your problem. Anyway, kung maging lumaki yan as an issue, I'm sure may mga ano naman yan, may mga tape recorder, may mga recorder naman yan. Kung gusto nilang i-review, malaman exactly kung ano yung naging statement ko, they can always verify that. Sabihin mo ma'am sa akin po, pagka halimbawa napipikon ka sa tanong ko, Hindi siguro ako Pero hindi mapipikon ka ba kung tatanungin kita na tatakbo ka ba talaga ng senador? hindi ko po alam. Hindi ako mapipikon because I've been asked that several times already sa mga interviews and even sa mga maraming tao nagtatanong na. But wala pa talaga. Pero wala pa rin napapag-usapan talaga. Kasi ever since, kahit nung nasa CHR pa lang po kayo, that's one of the things that they are looking at. Na kayo ay mapunta, tumakbo sa Senate. Dahil marami nang naging usapan dyan. Ang problema talagang parang hindi ko ata Kapalaran. ang politics. I don't think it's my cup of tea. Lalo na naaalala ko na naman ang advice ng yumao ko ng tatay, my dad, who died 2 years ago, na isa yun sa mga sinabi niya few days before he passed away, na kung gusto ko pa rin daw after my stint as an SOJ, kung gusto ko pa rin daw manilbihan sa bayan, sana sa ibang capacity na lang other than sa politics. So, Entering politics. Paano nyo iniisip yun, ma'am? Yung advice na yun. So, kung papaanong paraan, kung hindi man sa politics, meron bang iba kayong naiisip to do that and to follow the advice of your father? Well, after SOJ, kasi after Department of Justice, Executive Branch, I really don't know what's next. Ganun naman ako, Kuya Daniel. Hindi ko mga inaasahan yung mga naging pwesto ko. So maraming nangyari sa buhay nyo na unexpected para sa inyo. Kaya, kasi ang motto ko nga is kesera-sera. Whatever will be, will be. will be. Basta ang attitude ko, kung ano ang nandyan ngayon, kung ano ang trabaho
na pinapagawa sa akin ngayon, gagawin ko. Hindi nyo ba, ma'am, naiisip ngayon? Kasi kayong nag-umpisa nitong pag-expose nitong PDAF scam, ano? At naumpisa na nga ninyo, may mga nakasuhan na. Hindi nyo ba rin naisip one way or the other na ito din ang naging susi at kayo din ang maaaring naging dahilan kung bakit ngayon tinatamaan ng DAP? Before you answer that, we'll pause for a break.